Pagdating nila sa entrance, ay agad na tumayo ang guard na kausap ni Rachel noong nagdaang araw. "Good morning, Sir Diego," bati nito sa binata. Saka malapad ang ngiting bumaling sa kanya. "Ma'am?" Napangisi si Rachel dahil nakuha agad niya ang ibig ipahiwatig ng tingin nito. "Yo, Manong!" Ngiting-ngiting, kumala siya kay Diego at lumapit sa counter. "Kumusta? Mag-isa yata kayo ngayon ah. Nag-almusal na ba kayo?" Napakamot ito sa batok. "Absento si Bernie, ma'am." Ang kasama marahil nito noong nagdaang araw ang tinutukoy nito. "Pero mamayang alas 6 ng gabi, darating siya para palitan ako." Wika pa ng gwardya. Tumangu-tangu naman si Rachel. Saka binuksan ang bag niya. Kumuha siya ng 5 piraso ng lakatan mula sa malaking piling na saging at ibinigay iyon dito. "Magsaging ka muna, Manong. Fresh iyan. Dala ng daddy ko galing sa Kabanatuan." "Naku, salamat ho, ma'am." Ang lapad ng ngiti niya nang balingan niya si Diego na tahimik na nakamasid lamang din sa kanila. "Nakita mo yun, Diego? Close na kami ni Manong Guard." Nakangiti na wika ni Rachel. Wala na ang kunot sa noo nito pero seryoso pa rin ang mukha ni Diego. Pinag-igi pa ng dalaga ang pagpapakyut sa binata. Saglit na tinitigan lang siya nito bago iiling-iling na isinilampak sa magkabilang tainga ang earphones nito. Ipinamulsa nito ang mga kamay sa suot na jacket saka umakyat sa hagdan. Sa halip na sundan nito ay nangalumbaba siya sa counter habang nakamasid sa binata. "Bati na ho kayo ni Sir, ma'am?" Untag ng gwardya sa tabi niya. Napangiti siya sa term na ginamit ito. "Hindi ko nga rin po alam, Manong. Ang gulo-gulo kasi talaga ng amo ninyo." Marahang tumawa ito. "Hindi na nga siya masyado nakasimangot ngayon, ma'am. Noong dumating kasi siya rito noong isang araw, parang pasaniya ang buong daigdig." Napangisi si Rachel. "Namimiss lang po niya ako kaya siya nabubugnot noon." Lalo siyang napangiti nang lumitaw uli si Diego sa hagdan. Nakakunot na muli ang noo nito habang nakatingin sa kanya. "Hey! What are you still doing there?" "Nagpapakyut," sagot naman ni Rachel. Napangiti siya nang lalo itong sumeryoso at isinara niya ang backpack niya bago nilingon ng gwardya. "Sige, Manong, akyat muna ako ha." Nakangiting sinaluduhan siya nito. Akmang isusukbit na niya sa balikat niya ang dala niyang backpack nang bigla iyong mawala sa kamay niya. Bago pa siya makapag-react, ay tinalikuran na siya ni Diego. Nang mapansin marahil nitong hindi pa rin siya sumusunod dito, ay huminto uli ito at lumingon sa kanya. Pakiramdam niya ay tumalo ng puso niya nang magtama ang mga mata nila. Hindi siya mahiyain kahit noong mga bata pa sila, pero kakaiba ang kiliting hatid sa kanya ng simpleng pagtatama ng kanilang mga mata. "Ano klaseng tingin yan?" tanong nito kapag kuwan. Pasimpleng ipinilig niya ang ulo at kinalma ang nagwawalang puso niya. Ngumiti si Rachel, saka patakbong lumapit kay Diego. "Wala po. Iniisip ko lamang kung anong magandang alibay mamaya kapag tinopa ka na naman at magdesisyon kang paalisin uli ako." Tiningala niya ito. "Magpaipit kaya uli ako sa pinto? O sa leeg naman para mas makonsensya ka?" "Rachel!" "Yes?" "Quiet please." Napangiwi naman siya. Madaling sabihin yan, pero napakahirap gawin. Alam mo naman, ang mga magagandang henyo na gaya ko, hindi pwedeng hindi nagsasalita. Alam mo na, baka magwala ang utak ko, diba? Giit pa ng dalaga. Sinulipan siya nito bago napailing. "Ang daldal mo talaga." "Hindi ako madaldal. Mahilig lang talaga ako sa paliwanag." Walang sabi-sabing, inabot ni Diego ang kamay niya. Naramdaman niya ang tila kuryente na dumadaloy sa katawan niya sa pagkakalapat nila ng kamay nila. Napakagadlabi siya nang magsimula na muli magwala ang puso niya. Gusto niyang magtanong. Gusto niyang dumaldal para madistract kahit paano ang puso niya sa mga damdaming sumasalakay sa kanya
Dala ng simpleng pagkakahupog ng mga kamay nila, pero wala siyang magawa. Napayuko siya sa kamay niyang hawak nito at napangiti. There was just no use resisting. Bakit nga ba gayong alam na nito kung paano siya mapapasuko? Marahang pinisil niya ang kamay ni Diego. Bahagya itong natigilan bago gumanti ng pagpisil sa kamay niya. Pakiramdam ni Rachel, inapangiti maging ang puso niya. Napabuntong hininga siya at tahimik na nagpahila rito. Nang makarating sila sa tapat ng pinto ng bahay nito, ay huminto ito at tumingin sa kanya. Bakit? Matamis ang ngiting, tanong niya rito. Saglit na tila nag-isip ito bago iiling-iling na dumukot sa bulsa ng suot nitong jacket. Akmang bibitiwan nito ang kamay niya, ngunit mahigpit na hinawakan niya iyon. Nakakunot ang noong, binalingan siya ni Diego. My hand please. Nang subukan uli nitong bawiin ang kamay, ay hindi pa rin niya iyon pinakawalan. Ako na lang ang dudukot kung ano man ang dudukutin mo, Diego. Baka kasi mapagod ka. Alam ko namang kakagaling mo lamang sa pagtakbo. Nakangiti ng wika ni Rachel. Rachel! Hindi na niya ito hinintay pa makahirit uli. She placed her hand inside his jacket. Narinig ng dalaga ang pagbuntong hininga ni Diego nang mapalapit lalo siya dito. Napangiti siya nang makapani niya ang pares na susi na kaagad namang kumalansing. Nakangiting itinaas niya iyon. Diego, see! Iwinagayway niya ang dalawang susi sa harap nito. Alin dito? Sa halip na sagutin siya, ay hinablot ito iyon gamit ang malayang kamay nito. Ngingiti-ngiti lamang si Rachel nang isuksok nito iyon sa keyhole at itulak pabukas ang pinto. Sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy nito nang makapasok na sila. Ang bango pa rin ng bahay mo, Diego. Amoy, Diego. Tinapik niya ang balikat nito saka iyon sininghot. Gusto na muli niya kiligin sa bango nito. Ipipikit pa sana niya ang mga mata kung hindi lang niya naramdamang ang marahang pagtapik na iyon sa kanyang noo. Tigilan mo nga kakasingot sa akin, Rachel. Hindi pa ako naliligo. Sus! Kahit isang buwan kang hindi maligo, walang problema sa akin yun. Nakangiti pa na wika ng dalaga. Bago pa man lumapat uli ang ilong niya sa balikat nito, ay mabilis na nakalayo ito sa kanya. Tumuloy ito sa kusina, saka ibinaba sa mesa ang backpack niya. Sinundan niya ito. Ano ba itong mga dala mo? Tanong nito nang lapitan niya ito at abutin ang bag niya. Pork sisig at saging. Binuksan niya ang backpack at inilabas ang plastic container na pinaglalagay niya ng sisig at ang natirang saging. Galing kasi si Daddy kahapon sa taniman ni Tiyo. Ang tinutukoy niya ay ang kapatid ng daddy niya. Ipinagdala na kita para matikman mo. Matamis ito. Kasing tamis ng pagmamahal ko sa iyo, Diego. Napalingon siya rito nang pumalatak ito. Hugot mo, bagsak. Reklamo ni Diego. Sinabihan na kita diba na lumayo ka sa akin? Wala ka namang sinasabing layuan kita diba? Ang sabi mo lamang, huwag ako maglalapit sa mga danger zone. Exactly. At yun ang ginagawa mo ngayon. Hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Nakakalito ka na, Diego. Giit naman ni Rachel. Matigas lang talaga ang ulo mo. Nakangising nilingon niya ito. Exactly. Hindi na muli maipinta ang mukha ni Diego. Bago pa ito mapiko na naman sa kanya, ay binuksan niya ang container ng sisig. Hindi nakaligtas sa kanya ang saglit na pagpikit nito ng malanghap ang amoy niyon. Napangisi si Rachel. Weakness pa rin talaga nito ang naturang putahe. May kanin ka na ba? Tanong niya rito nang hindi agad ito makarecover. Napatuwid naman ito ng tayo. Wala. Malamig na yung kanin sa rice cooker. Pwede na yun. Iinitin ko na lamang. Lumapit siya sa rice cooker sa counter at sinaksak iyon sa plug. Nang hindi sumagot si Diego, ay nagtatakang napalingon siya. Wala na nga roon ang binata. Nagkibit balikat na lamang siya. Saka pinagpatuloy ang pagkukutingting sa kusina.
Eksaktong naiinit na niya ang kanin nang muli itong lumitaw sa kusina. Nakapagpalit na ito ng t-shirt, as usual, nakayapak na naman ito. Hindi ka muna dapat nagpapaa, Diego. Wika ni Rachel habang nakatingin sa mga paa nito. Mapapasma ka sa ginagawa mo. Pinapalamigan ko lamang bago ako mag-shower. Mas mapapasma ako kapag naligo agad ako. Kinuha nito ang isang platong ipinatong niya sa mesa saka lumapit sa kanya. Akmang bubuksan na nito ang rice cooker nang tapikin niya ang kamay nito. Napapiksi ito bago napatingin sa kanya. Matamis ang umiti siya bago kinuha ang plato nito. Maupo ka na lamang doon, Diego. Ako na ang bahala magsilbi sa'yo. Nakangiti na wika ng dalaga. Kaya kong pagsilbihan ang sarili ko. Pinapungay niya ang mga mata saka inginuso ang mesa. Kunot na kunot naman ang noo nito habang nakamasid sa kanya. Saglit na pinagmasdan pa siya nito bago tahimik na lumapit at umupo sa harap ng mesa. Ipinagsandok niya ito ng kanin at siya na rin ang kumuha ng malamig na tubig mula sa ref na nasa isang sulok ng kusina nito. Here, masarap ito. Ubusin mo ha. Ikaw ang nagluto? Nagdududang tinignan nito ang nakahain na sisig. Huwag kang mag-alala. Tinulungan lang ako ni Manang Olga pero hindi ako nagluto. Itinulak niya palapit dito ang lagayan ng sisig. Kain ka na. Pakabusog ka, mahal ko. Wika pa ni Rachel. Sandaling tinitigan nito ang nakahain bago dinampot ang kutsara at tinidor nito. Ilang saglit pa ay maganang-magana na itong kumakain. Hindi na naman tuloy niya napigilang pagmasdan ng binata. Mamasa-masa pa ang buhok nito at bahagya pang namumula ang mga pisngi nito habang may butil na pawis ang noo nito. Maganda pa rin ang hugis na makapal na kilay nito. Matangos pa rin ang ilong nito at tila nangaakit ang ganda ng mga labi nito. Nakangiting nangalumbaba siya sa mesa. 12 taon ang nagdaan at malaki na pinagbago ng katawan nito. Pero ito pa rin ang Diego na nakilala niya. Tila nakakalimutan nito ang lahat kapag ang paboritong pagkain nito ang kinakain nito. Kumusta ka na, Diego? Maya-maya pa ay tanong niya. Napatigil ito sa pagsubo saka tumingin sa kanya. Fine. Matipid na sagot nito. Fine? How fine? Bagya siyang tumukwang palapit dito. Magkwento ka naman sa akin. Ang tagal nating hindi nagkikita, tapos fine lang ang isasagot mo sa akin? Kumunot ang noo ni Diego. Ano ba ang dapat kong isagot sa'yo? Kung saan ka nag-aral? Kung ano na ang trabaho mo? Kung saan ka nakatira? Kung ilan na ang asawa mo? Nakagat ni Rachel ang dila sa huling sinabi niya. Nakibit balikat lamang si Diego at ipinagpatuloy ang pagkain. I'm an architect. May sarili akong architectural firm sa Australia. Doon ako graduate at 10 ang naiwan kong asawa. Ipinagdiinan pa nito ang salitang 10. Nag-angat ito ng tingin. Ano? Ayos na ba? Nasagot ko na ba mga tanong mo? Napasimangot naman si Rachel. Ha ha ha, patawa ka, Diego. Inirapan niya ito. Hindi siya nito pinansin at sumandok uli ito ng ulam. Talagang paborito pa rin ito ang luto ng sisig. Oo nga pala si Tito Ding. Kumusta na siya? Hindi ba siya dadalo man lamang dito? Biglang natigilan si Diego. Saglit lang iyon pero hindi nito nagawang itago ang emosyong dumaan sa mga mata nito. Kumurap ito bago pinapatuloy ang pagkain. Okay lang siya. Hindi nag-aangat ng tingin wika nito. Mag-uusisa pa sana siya, ngunit inunahan na siya nito. Ikaw, tinutulungan mo na ba sa wakas si Ninang? Gustong tumaas ng isang kilay niya sa pag-iba nito ng paksa ng usapan. Gusto sana niya magtanong, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Baka mawala uli ito sa mood. Nagtatrabaho na ako. Wika niya. Accountant ako ni Papa sa VN. You work for BN? Nakakunot ang noo na tanong ni Diego.
Ano naman nakakagulat doon? Hindi ka man lamang ba sumubok magtrabaho sa iba? Sa abroad? Saglit na natigilan si Rachel. Nasa kolehiyo pa lamang siya, mataas na expectations ng mga ito sa kanya. Karamihan sa mga iyon ay inaasahan na sa abroad siya tutuloy at gagawa ng pangalan pagka-graduate niya. Pero taliwas sa inaasahan ng marami ang ginawa niya. Masaya ako sa Tarlac. Isa pa, kontento ako sa simpleng buhay lamang. Paliwanag ni Rachel. Wala ka man lamang bang pangarap? Natural meron. Nakangiting na nga lumbaba siya sa mesa. Of course, I have my own dreams. Nagkataon lamang na wala sa ibang bansa ang pangarap ko. Marami ang nagtataka sa mga naging desisyon niya sa buhay. Pero ano nga ba ang magagawa niya kung simpleng buhay lamang ang nais niya? Isa pa, may malaking dahilan siya kung bakit mas pinili niyang manatili sa bayan nila. She was silently waiting for him to come back. At marahil, pwede madugtungan ang kahapon bago nangyari ang lahat. That alone was a great dream for her. Nang umangat ang tingin niya, ay nakita na muli niyang nakatitig sa kanya si Diego. Bakit? Umiling ito at saka isinubo ang natitirang pagkain sa plato nito pagkatapos ay tumayo na. Tapos ka na ba? Oo. Sinimulan nitong imisin ang mga pinagkainan nito. Alam ko nagbabalak ka na namang pumunta rito bukas. Ngayon pa lamang ay sinasabi ko na sa'yo na wala ako bukas kaya huwag ka na mag-abalang-abalahin pa ako. Seryoso na wika ni Diego. Saan ka pupunta? Uuwi sa amin. Sa Western? Hindi ito sumagot. Pagkatapos itong dalhin sa lababo, ang mga pinagkainan nito ay tumalikod na ito. Mabilis namang sinundan niya ito nang maglakad ito patungo sa kwarto nito. Pero bago pa man siya makapasok sa pinto, ay hinarang na siya nito. Where are you going? Nakakunot noong tanong nito sa harapan niya. Sasama sa'yo. Bawal ba? To my room? Oo, sana. Pakiyot nang umiti si Rachel. Umalukip ito at lalong kumunot ang noo. Maliligo nga ako, Rachel. Huwag mong sabing sasama ka sa akin hanggang sa banyo. Ramdam ni Rachel ang pag-iinit ng mga pisngi niya pero hindi siya nagpatalo. Uy, why not? Tumaas baba ang mga kilay niya. Gusto mo bang tulungan kita? You? Come on! Don't be shy. Bago pa man siya makahakbang palapit dito, ay mabilis nang nakapasok ito sa silid at isinara ang pinto. Pero sa halip na mainis siya, ay napakalakak na lamang siya ng malakas. Pakiramdam niya ay malapit na siya sa kanyang pangarap. Diego was back, and the rest was up to her. Good morning! Ngiting-ngiting bati ni Rachel kay Diego nang pagbuksan siya nito ng pinto. Nakakulot noon namang nilingon nito ang wall clock sa sala bago muling bumaling sa kanya. I told you not to come. Oo nga, pero hindi ko naman sinabing payag akong hindi pumunta. Kung gaano kaganda ang ngiti niya, ganoon naman kaasim ang mukha ni Diego. Para nagpipigil lamang itong tirisin siya at pagulungin pababa ng hagdan. Bumuntong hininga ito at tinalikuran siya. Lalong lumapad ang ngiti niya nang iwan itong nakabukas ang pinto. Hindi man ito sabihin, alam niyang tanggap na uli nito ang presensya niya sa buhay nito. Nakangiting pumasok si Rachel sa loob ng unit. Malamlam lang ang liwanag doon dahil tanging lamp sa dingding ang nakabukas. Pasado alas 5 pa lamang ng umaga kaya madilim pa ang paligid. Bakit ba andito ka na naman? Hindi ba sinabi ko sa iyong aalis ako? Wika ni Diego. Pabagsak na umupo ito sa sofa. Wala ka namang sinabing hindi ako pwedeng sumama, di ba? Ibinaba niya ang bitbit niyang backpack sa paanan ng sofa saka na may awang. Matutulog ka pa? Tatanghaliin tayo sa daan. Reklamo ng dalaga.
Isang oras lamang biyahe mula rito hanggang sa amin. Sinulipan uli nito ang wall clock. It's not even 6 a.m. And they never said, I take you with me. Duh! Binutasan ko kaya yung gulo ng kotse mo. What? Bagyang napabangon si Diego. Napangisi naman ang dalaga. Joke lang. Peace. Napamata lamang ito sa kanya bago iiling-iling na bumalik sa pagkakahiga. Huwag kang maingay, Rachel. Pwede ba? Okay, sagot niya. Akmang pipikit ito na magsalita ulit siya. Ano nga pala ang susuot mo? Dapat terno tayong dalawa. Mag-green ka na rin para pareho tayo ng color. Wika pa ni Rachel. Wala akong green t-shirt. Hindi na niya ito pinansin. Sa halip, ay nagtungo siya sa kwarto nito at naghalungkat sa malaking cabinet nito. Hindi naman siya nahirapan dahil isang green short sleeve polo ang agad na nahagip ng mga mata niya. Ngiting-ngiting bumalik siya sa sala, bitbit ang polo at cargo shorts na nakita niya. Ito ang isusuot mo mamaya ha? Ayoko. Hindi man lang nito tiningnan ang mga bitbit niya. Iwinagayway niya iyon saka ipinatong sa sandalan ng sofa. Bagay yan sa'yo. Maitim na stickers ka rin diba? Iyon ang gagamitin mo ha? Napailing na lamang ang binata. Itinaas nito ang isang braso sa noo. Sa malamlam na liwanag, inaaninag niya ang namumungay na mga mata nito. Dahan-dahang pinasadahan nito ng tingin ang kabuuan niya bago minto sa mukha niya ang tingin nito. Nang magtama ang mga mata nila, pakiramdam niya ay ang bilis ng tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay kakapusin na naman siya ng hininga sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Napakagatlabi ang dalaga. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan, Diego. Napaparaning kasi ako. Ang aga-aga pa. Baka anong magawa ko? Rachel! Bakit? Laglag ang kanyang mga panga sa sumunod na ginawa nito. Guni-guni lang ba niya o talagang umiti sa kanya si Diego? Mabilis na napahakbang siya palapit sa binata. What are you doing? Tanong nito, ngunit hindi nagabalang ilayo ang mukha sa kanya. Rachel! Sandali! Gusto ko lamang matiyak kung tama nga ba ang nakita ko. Lalo pa niyang inilapit ang mukha sa mukha nito, pero wala na, ang ngiting kanina lamang ay nagpalundag sa puso niya. Napabuntong hiningang, sumandal siya sa sofa. Wala. Guni-guni ko lamang siguro. Malungkot na sagot niya. Malamlam ang liwanag, kaya marahil namamalik mata lamang siya. Ano ba kasi nakita mo? I just thought I saw you smile. You know, matagal na kasi kitang hindi nakikitang humingiti. Saglit na tumahimik ito. Does it matter? Tanong nito kapagkuhan. Nilingon niya ito. Ang alin? Sinalubong nito ang mga mata niya. Hayunan naman ang kabang iyon sa puso niya. Seeing me smile, sagot nito. Does it matter? Oo naman no. Sa sobrang sungit mo kaya, himala na himala lamang noon kapag napapangiti kita. Naaalala mo ba noon? Kapag ako ang kasama mo, kung hindi ka nang gagaliiti sa inis, nagwo-walk out ka. Of course not. Of course yes. Panggagaya niya sa defensive na tono nito. Did you really hate me that much? May kung anong kumislap sa mga mata nito bago nito binaba ang braso para takpan ang mga iyon. Nang hindi uli ito sumagot, ay inakala niyang nakatulog na ito. Muli niyang isinandal ang likod sa sofa. Ramdam niya ang pagtama ng likod niya sa matigas na katawan nito. Nang hindi ito gumalaw at nagprotesta, ay lalo pa niyang isinandal ang likod niya sa katawan nito. Rachel? Muntik na siyang mapatalon nang marinig ang tinig ni Diego. Lalayo sana siya rito,
Ngunit napigilan siya ng pagdantay ng isang braso nito sa balikat niya, kasunod ng pagsubsob ng mukha nito sa leeg niya. Naninikip na ang dibdib niya sa sobrang lakas ng tibok niyon. Diego? Stay put. Mahinang bulong ni Diego. Nang sulyapan niya ito, ay nakapikit ang mga mata nito. Payapa pa rin ang paghinga nito. Napakagat labis si Rachel dahil pakiramdam niya ay may mainit na kamay na humahaplo sa puso niya. Hindi na siya nakatiis. Marahan niyang hinalikan ang pisngi ng binata. Mahal kita, Diego. Bulong ng puso niya. Hindi siya sigurado kung saan siya dadalhin ang pag-ibig niya para kay Diego. Pero sa ngayon, hahayaan na lang muna niya ang kanyang puso na tumibok para sa lalaking kay tagal niyang hinintay na magbalik sa tabi niya. At dito na po nagtatapos ang ika-7 kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.